kulang ng tools, mga modem, kulang ng hub para may distribute natin ng maayos ang sound. Pero di bale, okay lang yan. Sapagkat ang mahalaga ay makapagsimula at masabi natin ang mga bagay na prophetic ng Lord. Nung mga nakaraang weekend, mula nung Pebrero, sinabi ng Lord sa akin na ang Pilipinas ay madidisintegrate. Yun ang pagkakarinig ko at ayon sa banal na Espiritu ng Diyos na napuspos tayo, kaya isinulat ko itong maiksing mensahe na ang Pilipinas daw ay madidisintegrate. Ngayon, sinabi ko yan sa aking tinatawag na channel. Ito ay ang mensaheng kaligtasan. Sinabi ko yan, bagay na yan sa aking channel. Subalit, kung magsasalita tayo ng bagamat parang hindi maintindihan, madidisintegrate. Yun ang pagkakasabi ng Lord sa akin. Kung iisipin natin, ano yung disintegrate? Anong ibig sabihin nun? Ngayon, kung uunawain natin noon, hindi ko mabigyan ng tunay na kumbaga sa maidetalye. Sapagat yun lang ang naintindihan ko, madidisintegrate. Kung paano mangyayari na ang Pilipinas madidisintegrate, actually, kailangan ko pa ng konting tanong sa Lord. Ibig sabihin, hindi ko rin alam. Katulad naman ng mga sinasabi ko nung una, na may mga leader na masasak, may mga leader na magkakaroon ng kaso, at may mga leader na mamamatay, mga presidente pa. Ngayon kung tatanungin ako, paano kung masasabi yun? Hindi ko rin alam. Basta nararamdaman ko lang ang Espiritu ng Diyos. Ganon. Kaya ang isang bagay na tungkol sa Diyos hindi kayang isipin ng tao. Basta nagpapatunay lang yung Espiritu ng Diyos. Sino ba yung Espiritu ng Diyos? Sa aking pagkakaunawa, dahil nararamdaman natin yan, nararamdaman ko yan, ang Diyos mismo, Espiritu ng Diyos. Kasi wala namang ibang binigay na pangalan, kundi Espiritu ng Diyos, Holy Ghost. Lalo natin hindi maiintindihan pag sinabing Holy Ghost. Pag sinabing Ghost, multo. Holy Ghost, banal na multo, parang gano'n. So hindi natin ginagamit yung katagang banal na mundo. Dahil multo, banal na multo. Dahil baka lalo tayong ang Kristyanismo ay hindi paniwalaan. Pero yan ang binabanggit ng mga apostol, yung Holy Ghost na siyang ibibigay ng Kristo at dadalhin. At mararanasan at mananahan, sinasabi, mananahan daw sa bawat isa. So ngayon, ang pangangaral kasi ng salita ng Diyos, kung tutusin, kahit sino sa atin na magnanais na mangaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin, bawat isa, kahit sino, ako, ikaw, nanay mo, papa mo, kapatid mo, kung gugustuhin mangaral ng Diyos, ng salita ng Diyos na scripted na, na nakasulat na, pwedeng mangyari dahil nakasulat na. Dahil ang bawat isa ngayon ay may kanya-kanya ng cellphone. Ang banal na kasulatan ay nada-download sa cellphone. Kaya sinasabi ng Lord, darating na panahon na hindi na kailangan sabihin pa ng isang tao na unawain mo, alamin mo ang sinasabi ng Panginoon. Siya mismo kaya niyang alamin yun. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba ngayon sa panahon natin ngayon, marami ng mga kinakatakutan, mga trabaho ang mawawala.
Yung mga taxi driver, sinasabi, mga lalo na sa state, dito sa atin sa Pilipinas, baka hindi pa nangyayari sa ngayon. Pero yung mauunang matamaan ito sa ating bansa ay kung sino pa yung mga matataas na katungkulan. Yan ang unang tatamaan. Pero yung mga driver dito, hindi mangyayari yan dahil karag-karag ang mga jeepney driver dito. Manual. Kaya mahirap mangyari dito. Pero yung mga nasa white collar job, yan ang unang tatamaan ng AI na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit ikaw hindi ka musician, kaya mong gumawa ng music ngayon through every apps ng mga tungkol sa music. Kaya ngayon katakot-takot na lumalabas. Dito nga ngayon, daming reggae song tungkol sa Diyos. Ang gaganda. Yan ang mga gawa ng apps. At bakit pinahihintulutan ng Diyos, ng Panginoon? Upang ang bawat isa ay wag na maging inosente tungkol sa Kanya, tungkol sa Kanyang paghahari. Yan po yan. Kaya kung ano man ang sinasabi sa inyo ng mga tao tungkol sa pangangaralan ng Diyos, subukan mo, buksan mo ang cellphone mo, tanungin mo, ano ba ang sabi ng cross ni Jesus Christ tungkol sa, halimbawa, tungkol sa pagkain? Ano kaya ba sinabi ni Jesus Christ tungkol sa magbabanal? Isusulat sa iyo ng AI. AI na hindi naman tao, pero isusulat sa iyo lahat ang detalye. Malalaman mo sa sarili mo. Ganon katindi tong ano na ngayon ang panahon. Pag hindi mo nagawa yan, ibig sabihin, hindi mo sinubukan ang pagpapahayag ng salita. Ipinapakalat na mismo ng Diyos ang kanyang salita through AI. Kaya hindi pwedeng sisihin ng Diyos sa dating ng hatol. Sapagkat niloob na ng Diyos na ikalat ang kanyang salita. Ibig niyo sabihin, ang may kalooban ng AI, demonyo lang? Hindi po. Ang Diyos mismo pinahintulutan yan upang ang tao wag talagang mapahamak. Kung pinapanood ko yung mga healing, ang daming healing, hindi nawawala ang aking pananampalataya. Lalo yung susubaybayan natin na sa Mark Hymans. Pero wag ka, delikado rin. Kung paano dumami ang mga AI, dumami rin talaga ang mga maling mga kung sino-sino. Maaaring sila ako dyan. Kaya nga ako, bihira lang ako magsasalita, 1 linggo, 2 linggo, 1 beses. Basta kung ano lang yung naramdaman ko sa Panginoon, yun lang ang sasabihin ko. Hindi ako magsasabi ng tungkol sa mga religion. Yung tungkol lang na sinasabi sa akin ng Panginoon. Kasi nga, sinasabi ko nga, kahit sino sa atin pwede nang mangaral. Basta marunong ka lang magsalita. Halimbawa, sabihin mo sa Google, bigyan mo nga ako ng sitas ng mga tungkol sa pag-ibig. Lalabas siya ng isang katutak na pag-ibig tungkol sa Diyos. At kung babasahin mo, professional arrangement pa yun, naka-arrange, may mga bila, may mga asterisk, may mga close parenthesis, may mga A, B, C, D, naka-put notes pa. Naka-outline, may ibig sabihin, naka-outline na mabuti. Na para bang ang galing-galing mo na magsasalita ka na lang, babasahin mo. Kaya ngayon, mahirap ngayon yung mga nagsasalita ng Diyos, tungkol sa Diyos, dahil sa AI. Akala nyo, ang galing-galing, minsan pala, nilayout lang sa ng AI. Ganon po ngayon. Napakadelikado. At sa hirap ng buhay ngayon, marami nang gagawa niyan dahil ang salita ng Diyos talagang pinagkakitaan. Hindi ko itatanggihan. Ako lang hindi naniningil sa salita ng Diyos. Kasi tinatanggap ko ng libre, binabahagi ko ng libre. Dahil hindi naman ako nakakapos. Siguro yung iba kinakapos, kaya ginagawa nila yan. Kaya hindi ako nagsasabing mali ang kanilang ginagawa. Kailangan talaga magpatuloy sila. So, depende na sa judgment ng kanila, ng Diyos, ganun yan. Sapagkat pag nagkamali ka dyan, bayad ka na. Kung ano man ang pinaghirapan mo, binayaran ka na ng Diyos. Yung pinanghihingi mo, bayad sa iyo ng Diyos yun. Parang yung mga Levita ng unang panahon, na pinili ng Diyos upang maglingkod sa kanyang sarili at kinalagan niya sa mga gawain sa templo, binabayaran ng mga katribo niya, ng lahi rin naman ng Israel, nagbabayad sa kanya ng 10%.
dahil tinalaga ng Diyos na magbayad sila dito sa Levita ng 10% ayon sa paglilingkod ng mga Levita sa gawain tungkol sa Diyos. Ngayon, ganyan din ang nangyayari. Kala nyo ba? So iba nga lang ang sistema. May mga church. Hindi na temple ang tawag. Mga churches na. Pero halos ganyan din ang nangyayari. Ang tao nagdo-donate, nagbibigay. Binibigay sila. Nagda-challenge sila. Ganun din yun. Ang Diyos ang magpapala doon sa nagbigay at yung mga nabigyan, kailangan ayusin nila yun. Pag hindi, bayad na sa kanila yun. So ganun din ang suma. So ganun po ang naiintindihan ko dyan. Kaya nagsalita tayo tungkol sa mga nakarambaga araw, tungkol sa yan nga, tungkol sa may ilaw ba yung ano? Chinecheck ko lang yung ating mga record. Nagsalita tayo tungkol sa isang buwan ko na atang binabanggit ito. Kahit nga sa SM, nagbablog ako doon kasi malamig doon, masarap mag-vlog doon. Tsaka simple lang ang vlog doon. Ang dami pang tao. 'Di ba? Sinabi ng Lord na madidisintegrate ang Philippines. Ngayon, sa totoo lang, akala ko sa politics. Dahil nga pagkatapos ko sabihin ito, biglang lumalayang, nung sinabi ko to, hindi pa malala yung usapan dyan sa Senate. Hindi pa sila nagkakaroon ng matinding bangayan. Pagkatapos ng ilang araw nung masabi ko to, biglang nagkaroon ng matinding storya dyan, nagkakaroon pa ng putukan sa loob ng Senate. Nagsimula yun. Pero hindi ko alam na mangyayari. Yung basta ang alam ko lang, magkakaroon ng disintegration ang Philippines. Ang nalalaman ko, ang Amerika makikialam ipambabayad tayo sa utang. Pangalawang naramdaman ko to. Ngayon kung paano makikialam ang Amerika, hindi ko rin alam. Basta nararamdaman ko lang ang Espiritu ng Diyos at sinusulat ko to. Na parang gagamitin ng Amerika na pambayad tayo sa utang sa IMF. Yun lang, hanggang doon lang. Kung ano man yung ibang i-detalye ko, hindi ko na maisip yun. Basta ang Espiritu ng Diyos lang ang ginaguide ko. Pag hindi ko naramdaman ang Espiritu ng Diyos, hindi ko isusulat kahit maiksi lang itong nakasulat. So yun lang alam ko. Ngayon, pagkatapos ko sabihin ito, na gagawin tayong pambayad ng Amerika sa utang, biglang nagpadala isang linggo, pagkatapos nito nagpadala, isang linggo mahigit, si Trump nagpadala ng delegate sa China. 8 bilyonaryong mga businessman ang kasama niya. Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Dahil sinasabi nga ipambabayad tayo sa IMF at saka ang mga kaalyado niya. Sino ba kaalyado ni Trump? Di ba yung mga bilyonaryong mga businessman sa Amerika? Yan ang businessman si Trump, yan ang kaalyado niyan eh. So sa madaling sabi, hindi naman ako nakachismis sa China para malaman ko yung pinag-usapan nila. So hindi ko rin alam kung anong nangyari. Wala akong comment doon sa kung ano man ang pinag-usapan nila. Basta kung ano lang ang sinasabi natin, at bagamat may mga nakakarinig dito sa atin, ito naman pinobroadcast ko rin sa apat ang ang tinatawag na profile. At itong mensaheng kaligtasan ay pinaka-main profile ko. Hindi ko ginagamit. Ang pangalan ko, nilalagyan ko rin yan, pero hindi ko yan ang pinaka-main ko. Ang pinaka-main profile ko, itong mensaheng kaligtasan. Yan ang ginagamit ko. So, tuloy tayo. So dahil nga nagkaroon ng pag-uusap yung China, sa ilang 20 years nang walang bumibisita sa China. Si Trump lang ang presidente na bumisita sa China. Ibig sabihin mahalaga yan. Importante. It would be meaningful to the present situation ng Earth, ng ating mundo. Kasi si Trump may gera pa sa Iran hanggang ngayon. Bagamat yung prophetic sa Iran,
Last year ko ba sinasabi yan na magigera sila? At nagsimula February. So makikita natin yung mga prophetic ng Lord, bagamat may exe na binibigay sa akin, nangyayari. Kaya ako, hindi ako, kumbaga sa ano, pag binigyan ako ng Lord, susulat ko talaga. Sasabihin ko talaga. Kasi, subuko na ang Lord eh. Pas naramdaman ko ang Espiritu ng Lord. Bagamat mahirap ang sasabihin ko, sasabihin ko na rin. Ngayon, ano ba yung dala ni Trump na bagay? Na bagamat hindi natin narinig, businessman ang mga kasama nun. So, wala tayong alam dun. Pero, ano ba ang huling event ngayon na nangyari? Noong nakaraan, sinasabi ko na pag-aagawan tayo ng US, na igagrab tayo ng mga kung sino-sinong bansa. Hindi ko naman madetalye kasi hindi ko naman alam. Pero pwede tayo magbigay ng tinatawag na particular na bansa. Isa na nga yung pwede sabihin ng Europe, pwede natin sabihin ng mga karatig Russia, China, o ano pa, Japan. Pero sa tutuusin, ang Japan, hindi naman natin nakikita na igagrab tayo ng Japan. Wala sa hinagap ko. Pero sinasabi ko dito na kung sa akin lang, hindi ko maiisip yan. Kasi lalo ngayon, bakit tayo igagrab ng Japan? Diba? Kasi kagagaling lang doon ng PBBM. Nakipag magandahang loob ng Japanese sa presidente natin. So, paano natin masasabi na nasabi ko na igagrab tayo ng Japan? Ganito yan. Ayon sa mga detalye na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yang Amerika, magkakaroon niya ng tinatawag magkakaroon niya ng tinatawag na mga agenda, political agenda na maiipit yan si PBBM. Paano mangyayari yun? Amerika yan. Kasi ngayon, umiiral ngayon ang eleksyon sa US. Yung tinatawag na midterm nila, midterm election. Ngayon yung midterm election na yan, mahalaga kay Trump. Kasi once na matalo yung mga manok niya dyan sa Congress at saka sa Senate, laglag yan si Trump. Ang dami project ni Trump mula dyan sa Iran. At baka makasuhan pa yan. Sino ang kakaso kay Trump? Ang ICC. Ano ang kinalaman ng ICC si Trump? Alam nyo ba last year na si Trump naggawa ng executive order si Trump na binan niya ang ICC. Binan ni Trump ang ICC sa Amerika at saka yung mga tinatawag na colonized area ng Amerika. Ang executive order na sinatawag na 1423 to freeze the US assets of ICC personnel at mag-i-impose sila ng strict ban, ibaba nila na makapunta ang mga family ng mga ICC sa United States. Ngayon, including the chief prosecutor na si Karim Khan at several judges involved sa investigation. Kasi iniimbestigahan nila ang US at Israel tungkol sa war on drug. Yun ang dahilan. At yung Israel naman ayon sa GAERA, human na tinatawag na humanity, war on humanity So nakita ni Trump ang nangyari diyan sa presidente natin na dinala sa ICC. Nakita nila yung pinaka-idea, ibinan nila ang ICC. So makita nyo, yung ICC nagkaroon ng problema kay Trump. Bakit sa Pilipinas, ako wala akong alam sa politics bakit sa Pilipinas, yung ICC ginagamit ng mga politician natin ngayon kontra sa Hindi nila alam kung anong effect niyan sa kanila. Ang effect niyan,
delikado kasi yung kumbaga sa ma-upset nila si Trump. Yung President Trump, ma-upset nila. Pag na-upset nila dahil sa eleksyon, napaka-sensitive yan. Basta dito nga nagbabangayan dahil sa election, di ba? Ganon din ang Amerika. Very sensitive yung election na yan dahil delikadong malaglag si Trump. At yung mga kalaban niya, yun ay mga panig ng ICC. Yung Democrats na tinatawag. Kasi si Trump, ang tawag dyan, ang ano niyan, party niya, Republicans. Ngayon ang kalaban niyan, Democrats. Ngayon parang nasa sideways si Marcos sa Democrats. Yun ang nangyayari. So yun ang dinasabi ng Lord. Yung sinasabi ng Lord sa akin na ang si Trump igagrab ang Philippines, ngayon naintindihan ko na. Dati hindi ko naintindihan. Kasi nga, sumaside siya sa ICC. Sumaside siya sa Democrats. Kaya, ano ang ginawa ni Trump? Bago lang itong linggo. Yung dating mga land base ng US, inoccupy nila ngayon uli. 8. Meron pa silang marami. Bali 13. 13 na ang kanilang. Bali nasa 20 na ata ang US bases. Isipin mo, kung US bases na yan, magkakaroon ng problema si Trump. Kay napaka-stick pa naman niya si Trump pagdating sa Democrats. Isipin mo, in-extract nga niya ng presidente ng Venezuela, si Maduro. Gano'n lang si Bongbong. Anong magagawa ni Bongbong dyan kay Trump? Kaya ngayon, dati hindi ko sinasabi yan. Ngayon, delikado. Nakikita ko kung ano yung sinasabi ng Lord na madidisintegrate ang Philippines. Na pag iyan inimpose ng mga mayayamang mga businessman ni Trump na ito, i-occupy natin to. Dito tayo magtatay. Sino makakatanggi? Sinong politician natin ang malakas ang loob natatanggi? Sino? Yan. Ngayon, sa una, pag na-take over nila yan, magpapakingi. Pag puro utang na lang, hindi na magbabayad yan, sino makakapaningil? Ang tanong. Sino maniningil? Kaya nakikita ko na prospect nila ang lugar bawat sa Pilipinas kasi kumbaga sa strategic, very ang lugar natin sa strategic war ni Trump o tinatawag na offenses ni Trump against kung kanino man. Yan ang dahilan. Kaya yan China, kumbaga sa parang inaano nila yan, yung pinuntahan nila. Parang ninegotiate nila, sige, hindi namin kayo gagalawin dyan sa mga bahu. Ito hindi ko narinig ang usapan nila. Idea ko lang to, pero kakaog na ito sa prophetic ng Lord. Parang susog, kumbaga sa Maaring mag-uusap-usap yan, sige, hindi na namin gagalawin yung mga bahuran niyo yan. Pero kami, magtatayo rin ng sarili namin. Sino makakapigil ngayon pag nagtayo dyan si Trump? Mapapaalis yan ng mga marine forces natin? Iyan ang sinasabi kong tinatawag na madidisintegrate. Dati hindi naiintindihan yan. Pero ngayon, yan ngayon ang kasugpong ng mga prophetic na yan na mangyayari sa atin. Ngayon ang tanong, sinabi ko na nung una pa, sabi ng Lord na tayo raw ay magiging American citizen. Bagamat hindi ko matiyak kung ano yung term na gagamitin, gumawa na lang akong sarili ko na ESR. Ano yung ESR? Sa aking, dahil hindi ko naman narinig, basta ganun lang, ma-attach tayo sa Americans. Ngayon, kung pagano, external system, revenue system, ERS. Kasi sabi ko nga, galing ako sa US, at ang US, ang sistema doon, kailangan mag-tax ka. Ang tax system doon, IRS. Ano ang ibig sabihin? Internal Revenue System. Yan. Kaya naisip ko, wala naman tayo sa Amerika, nandito tayo sa labas, gagawa na lang ako na term kung paano may papaliwanag ang mga bagay na ito. Kaya masasabi ko na ang Amerika gagawa ng system yan na hindi tayo
maghirap, mga tunay na Pilipino. Bakit? Kasi ang system doon ng IRS, bibigyan ka lang ng card. Ayun, magbabayad ka ng buwis, tapos pag may sobra doon, at ano man ang ano ng gobyerno sa bawat institusyon o mga katulad ng mga halimbawa yung mga tinatawag na tinatangkilik na yung katulad sa Pilipinas, mga ano ba ang tinatanggilan yung mga ano, mga kalimutan ko na yan, yung mga ano ng halimbawa mga tungkol sa mahihirap, ganyan. Automatic yun, papasok sa bangko mo. Hindi na dadaan yun sa mga politician. Kaya hindi yun makakadkong. Ganon sa US. Diretsang papasok sa bangko mo. Sa yung card na ibibigay sa iyo. Parang bank card yun. Papasok mo. Tatanggapin ng bank yun. Kahit sinong bangko. Kasi is issue ng American state yun. So, ganun sa Amerika. Ngayon, kung magiging ganyan tayo, maganda na sa ating mga Pilipino, makakawala tayo sa gapos ng mga gahamang politician. Yung mga trapo, makakaalpas tayo. Kaya, bagamat mawawalan tayo ng Pilipinas, pero makakolonize tayo, ang magmaktol lang dyan, magrereklamo lang dyan, yung mga politician na gusto tayo laging nakawan, gusto laging leader. Kasi wala na silang mapapala direct sa bangko. Kung sino man tunay na Pilipino, may mga ID naman tayo, makakapag-registered tayo. Ganyan ang nakikita ko na mangyayari. Kasi mag-aagawan na sa Pilipinas. Pag-aagawan tayo. Sino? Maaring ang Japan din. Bakit ko nasabi? Bagong pangyayari sa Japan. Di ba? Pumunta ang ating presidente sa Japan. Masigabong palakpakan ang tinanggap ng ating presidente. Well, parang nakaka-proud, di ba? Pumapalakpak ang mga Japan. Pero sa nakita ko, pang-uuto lang ng mga Japanese yan sa atin. Tsaka yung mga binibigay nilang barko, may kapalit yan, hindi pwedeng hindi. Bukod sa mga business na magtatayo sila, yung mga bahura, makikipag-agawan ng Japanese dyan. Kasi kailangan nila yan, ayon sa kanilang tinatawag na national strategic defense. Yung mga bahura dyan sa unahan ng Babuyan Island, maraming maraming island dyan. Halos umabot na nga malapit na dyan sa may Taiwan. Kung makakakaroon ng Japanese na dyan, ng tinatawag na bahura na kanilang gagawing halimbawa ng kanilang mga submarine, bases ng submarine, at saka yung mga destroyer nila. Yan. Magiging malaking bagay yun sa Japanese. Ngayon, hindi naman nila pwedeng kunin yan. Ang gagawin nila dyan, parang rent, parang, kumbaga usapan lang. Pero pag una na nila ng estruktura yan, paano babawiin ng Pilipinas yan? Base na ng Japanese yan. Ayan. Katulad nung nangyari, nung mga bahura doon sa nakipag-deal kung sino mang mga nakipag-deal doon sa mga bahura sa China. Ngayon, nung naging Chinese na, natayaan na nila, may nabawi ba tayo? Ganyan din ang mangyayari dyan. Kaya, ang sinasabi ko, magagrab, hindi ko malaman kung, ang sabi ko nung nakaraan, regional region. Dahil hindi ko naman masigurado kung alin. Pero mga Americans, magtatayo na ng mga bases at saka depo dyan sa Mindanao at mga shipbuilding. Binili na nga nila yung shipbuilding dyan sa Hyundai, binili na nila para maging shipbuilding nila. So, sa madaling sabi, sa parte yan ng West Philippine Sea at saka dyan sa tinatawag na Babuyan Island. Dyan sa Itbayat, dyan sa parte ng dulo ng mga islands dyan. Paano naman yung islands dito sa may banda ng Malaysia? Malapit dito sa may dulo ng Palawan. Ang daming island dyan. Dahil nga mag-aagawan, hindi tayo makikipag-agawan. Sila ang aagaw.
Kasi magiging investment yan ng mga multi-millionaire na mga Muslims. Mag-i-invest sila dyan. Kasi nga mag-aagawan. Dahil tayo, Pilipino, hindi tayo makakaahon sa nangyayaring ito. Itong nangyayari dito sa Senate. Malulubog tayo sa politics. May stalemate. May stalemate. Paulit-ulit na ganyan. Paulit-ulit. Hanggang sa tinatawag na magkaroon na ng conflict. At dahil sa tinatawag na magkakaroon ng conflict sa Philippines, lalong mapapabayaan yung ating mga regions, mga lugar. Yun ang dahilan kaya tayo ay madidisintegrate. Yan. Yun po doon po nagsimula ang salitang integrate. Ngayon nga ay nabuo ko na yung tinatawag na prophetic na ito. At dahil dito, maraming salamat sa ating lahat. Tayo ay dadako sa pagbibigay ng mensahe. Muli natin bibigyan ng importansya ang tungkol sa tinatawag na arko ng Ark of the Covenant. Ano yung covenant? Kasunduan. At ang kasunduan ito nagmula sa unang tipan tungkol sa mga Israelita. At ang kasunduan ito ay ang tinatawag na 10 utos sa kanila na kanilang dapat tuparin ang 10 utos. Ano ang halaga ng 10 utos na ito para sa mga Israelita? Sa kanila, kung susundin nila ang 10 utos, sinasabi ng Diyos, sila ay mabubuhay. Subalit, kung ito ay kanilang susuwayin, sila ay walang pagsalang mamamatay. Yun ang sabi. At halimbawa, magbigay tayo ng isang diba, yung tinatawag na Sabat, ipangili ng Sabat, araw ng kapahingahan. At pag hindi ka sumunod sa Sabat, mangyayari nga ay babatuhin ka hanggang sa ikaw ay hahatulang ka ng kamatayan sa pamamagitan ng bato. Na inuutos din naman ng Diyos. Kaya nga sabi ng iba, yung Diyos ng actually hindi naman Kristiyano inutusan ito, mga Hudyo, mga Israelita ang binigyan ng utos. Kaya nga lang, sa utos na ito lumalabas na dahil sa huling panahon, parang dinadampot din naman ang iba yung tungkol sa Sabat, gusto nilang mapailalim sa mga utos na ito. Subalit, siyempre, ang pag-uusapan natin, itong mga Israelita, ano ba ang laman ng tinatawag na Ark of the Covenant na ito? Arko ng kasunduan. Covenant, kasunduan. Ano ba ang laman? Ang laman ng Ark of the Covenant ay yung tablets na yung inukit ng kamay ng Diyos noong sa panahon ni Moises nang siya ay umakyat. At itong bato na ito na isinulat ang 10 Commandments, ito ang laman ng tinatawag na Ark o Arko ng Kasunduan. Yun ang laman, dalawang tiles ng bato. Yun ang laman nun. Kung saan nakasulat ang 10 Commandments. So, hindi na natin babasahin yan. Ang atin lang bibigyan ng pansin dito,
yung napakahalagang arko ng covenant, yung napakahalagang arko ng kasunduan, kung saan nandoon yung tinatawag na salita ng Ten Commandments. Ano ba ang Ten Commandments? Salita ng Diyos na isinulat niya. Yun. At ano pa ang laman nun? Ng tinatawag na Ten Commandments, Ark of the Covenant, bukod sa Ten Commandments, ay yung tinatawag na mana. Ano yung mana? Yung mana ay tinapay. Parang manipis na tinapay. Kumbaga parang biskwit. Parang biskwit na bilang alaala na sila ay binigyan ng pagkain habang sila ay nag-iikot sa disyerto. Sa loob ng napakaraming taon, 40 taon silang pag-alagala, paikot-ikot dyan sa disyerto, yung kasama na yung mga Saudi na yan dyan, paikot-ikot sila dyan. Galing sa Egypt, pag-alagala sila dyan. Hanggang sa mga natira yung mga young generation na, yung mga old generation, pinagpapatay din ng Diyos. Kaya sumasabi ng iba na ang Diyos daw ng mga Hudyo o ng mga Israelita ay malulupit kasi nga mababasa mo, patay ng patay ang Diyos. Pag nagkamali lang, patay. Pagkamali lang, patay. Ni si Moises nga nagkamali lang ng palo nung sa Rock of Meribah, ang tinatawag. Ando doon sa Saudi, yung Rock of Meribah. Inutusan siya ng Diyos na paluin yon kasi walang tubig ang mga Israelita, desierto. Siyempre, ang sabi nila, sinisisi nila si Moises. Siyempre, ang dami sumisisi kay Moises tinatayang 6 na milyon daw yung nag-iikot na yun. Kaya si Moises ngayon parang nahihirapan na rin. 6 na milyon yung mga nagre-reklamo sa kanya na uhaw na uhaw na. Kaya si Moises, siyempre, siya ang lumalapit sa Diyos. Sabi niya, kinakausap niya. At ngayon, sinusubok ng Diyos ang mga Israelita na nilabas diyan sa Ehipto. Inuhaw ng Diyos sila para titingnan ng Diyos kung maaalala pa ba nila ang mga magagandang bagay na ginawa sa kanila ng Diyos. Siyempre sa tagal na nilang paikot-ikot, parang normal na lang ang gumagawa ang miracle ng Diyos. Parang normal na rin sa kanilang magreklamo. Katulad ngayon, tayo ngayon, init-init, di ba? Parang normal na sa atin magreklamo. Hindi natin, ako sisi, kasi mainit talaga ano ko, Lord, ulan naman dyan. Di ba? Mainit wala tayong magagawa Talagang magre-reklamo ang tao. So yung dinadanas ni Moises, sinisisi nila si Moises. Si Moises, siyempre, guide lang nila yun. Hindi nila nakikilala yung Diyos na nakikipag-deal sa kanila, nakikipagtipan. Ngayon, nakumbinsi ang Diyos na, sige, magbibigay ng tubig. Yung mula doon sa bato, sa isang bato na naka-rock na mataas, pinahampas kay Moises ng 1 beses. Dahil si Moises, siyempre, uhaw na rin siguro, pagod na rin siguro, tsaka tolero niya sa mga umaangal sa kanya, nahampas niya ng 2 beses. 1 beses lang pinapahampas kay Moises. Biruin mo yun, dahil lang doon ang nagalit ang Diyos kay Moises. Hinampas niya ng 2 beses. Bakit? Yung palang bato na yon, si Jesus Christ pala yun. Lumalabas. Sabi ni Pablo, sa interpretation ni Pablo, na yung bato na yon sa Meribah, na nagbigay ng tubig sa mga Israelita, si Jesus Christ pala yun na sumusunod sa mga Israelita. Kita mo si Jesus Christ, hindi pa naging tao na nagaan yung bato, pwede pala sa kanya. Pwedeng mag-anyong bato, pwede rin mag-anyong apoy. Pwede rin mag-anyong ulap. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi pa nagiging tao, wala pang pangalan, hindi pa kilala, hindi pa Jesus Christ, buhay na. Nag-aanyo kahit anong gusto niya. So, yun, natisod ng mga Israelita, si Jesus Christ, na hanggang ngayon, ipinakunat lahat nila sa krus, hindi pa rin nila pinapaniwalaan.
Nando dito pa rin sila sa tinatawag na covenant o tinatawag na covenant. Ano ba sa Tagalog yung covenant? Kasasabi ko lang eh. Yung Ark of the Covenant, arko ng pakikipagtipan, arko ng tipan. Hanggang ngayon, nandoon pa rin sila sa arko ng tipan. Nandoon pa rin. At yun ang pinakamahalagang artifacts ngayon sa mga Israeli. Yung Ark of the Covenant. Nakita na raw nila. Ngayon, hindi natin alam kung totoo ba yan o hindi. Basta tinatago raw nila yan. Kasi yun ang pinakamahalagang artifacts. Kasi nga, pinagawa ng Diyos kay Moises. Ngayon, tuloy tayo. Ano pa ang laman nun? Ark of the Covenant na yun? Ang laman pa noon ay Aaron, stop. So, ito, binabasa ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko kanina pa, na kahit sino sa atin, pwedeng magturo ng salita ng Diyos. Kasi ito, spirit ko lang dito, Ark of the Covenant, ito, binigyan ako ng mga magagandang salaysay. Oh, di ba? Pero, kaya ako sinasabi to, may revelation sa akin ng Lord. Yung tinatawag na revelation, yung pinaka buod na sa akin. Kaya nga lang, para wag akong mahirapan gawin, eto, sinabi ko lang sa AI, lumabas agad na ipapaliwanag ko na maayos. May mga buttons pa. Oh. Ganito ibig ko sabihin. Kaya hindi na masyado kahanga-hanga yung mga nagpipreach ng mga salita ng Diyos. Napakadali na lang. Kaya kahit kayo, magagawa ninyo to. Basta marunong ko lang kayo magsalita o mag-feed dito sa tinatawag na Google search engine. Kahit sino, hindi lang Google, kahit sino. Basta may AI. So, tuloy pa tayo. Ano pang, mamaya may babanggitin tayong mahalaga kaugnay nito. Ngayon, tuloy tayo. Tungkol nga dito sa Ark of the Covenant. Pupunta tayo sa mahalagang bagay. Ano yung mahalagang bagay na sa panahon ngayon sa New Testament? Ang tanong, ano ang covenant natin sa Diyos ngayon sa tinatawag na New Testament? Meron ba tayong arko? Na katulad ng mga Hudyo no may arko, ng mga Israelita mismo hanggang ngayon. May arko silang pinapa-influential spiritually. Very prominent, no? Napaka-prominente. Ayun. Kaya hindi matitinag ang religion nila. May katibayan na sila pinagawa ng Diyos ng arko. Tayo mga Kristyanismo, saan ang patunay natin na sa New Covenant may covenant ba tayo? Kasi itong arkon to, covenant ng Diyos yan sa mga Israeli. Ngayon, ay mga Kristiyano, kahit na Kristiyanong Israeli, na ayaw nang sumunod sa Old Testament, anong katunayan mo? May arko ka ba? Hanapan ka ng arko. May maipapakita ka ba? Iyan ang tanong sa bawat Kristiyano. Kahit anong relihiyon mo, hindi ko binabanggit dito ang relihiyon. Ang binapag-aralan natin dito, arko ng covenant. May covenant ba tayo sa Diyos? Saan mo may mapapakita? Well, yan ang pag-uusapan natin. Muli natin uungkatin kung paano tayo, mga Kristiyano, ay merong arko, Ark of the Covenant. Yan. Ngayon, eto yan. Madali lang ipaliwanag yan kung papaliwanag na. Pero kung hindi pa nakikita, parang kumbaga parang mahirap mahanap yan, maliban lang. Ibigay ng Diyos. Katulad ng pagbibigay sa akin ng Diyos na naintindihan ko. Yan. Kung ating babalikan ng usapan, atin na lang pababibilisin ang usapan. Nung si Mary ay bumalik doon sa tinatawag na tomb, libingan ni Jesus Christ, siya ay umiiyak at akala niya si Jesus Christ kinuha nung hindi niya malaman kung sino, kung maaari yung mga sundalo, yung mga soldiers ng mga Roman. At napagkamalan niya pa na si Jesus Christ kinuha yung body ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, hindi niya nakilala. Kaya napagkamalan niya si Jesus Christ na isang hardinero. Ito ang mga detalye dito kung titignan natin.
Nung mapagkamalan si Jesus Christ na detalye, tinanong niya, "Woman, why are you weeping?" Sumagot pa si Mary Magdalene, ang sabi niya, "Because they taken away, kinuha nila ang Lord ko," sabi niya. "I do not know where they have laid him." Saan nila nilatag, hindi ko alam. Tapos, nagpakilala si Jesus Christ na siya yung nagsasalita, and now, he said this, she turned around, standing, at nakilala niya si Jesus Christ. Diba? Yun ang pagkakasabi. Nakilala niya si Jesus Christ. Dahil tinatanong nga siya na pagkamalan niyang hardinero si Jesus Christ. Imagine mo, si Mary na kasama nila, si Jesus Christ, na pagkamalan niyang hardinero. Paano nangyari yun? Yung pinaka kumbaga sa obsession ni Mary sa isip at saka sa puso niya. Rabbi, ang tawag niya, Panginoon. Paano niya hindi nakilala? Yan ang mga tanong. Paano niya napagkamala na hardinero si Jesus Christ? Hindi nakilala si Jesus Christ. Kasama mo halos araw-araw. Tatlong gabi lang kayo nagkahiwalay, 3 araw. Hindi mo na kagad nakilala. Hindi kagad siya nakilala. Paano mangyayari? Ako, magbibigay ako na sa akin, kasi kanya-kanya tayong dito. Kasi doon sa mga kapodcast, pwede kayong mag-comment. Ang masasabi ko, si Jesus Christ, hindi kailangan na iisa lang ang muka. Pwede siyang gumawa ng maraming muka. Kasi, kaya niya magbago ng anyo eh. Lumusot nga siya sa pader nung sa panahon na si Thomas bigla siya lumabas mula doon sa pader. Ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi na pwedeng saklawan kung ano ang muka, gagawa ka ng muka para si Jesus Christ. Masasabi ko na hindi na pwede ngayon yan. Kasi si Jesus Christ, wala namang una-una, wala namang inuutos na gawin natin yan. Palangalawa, ayaw nga ng Diyos yan. Kasama yan sa 10 Commandments. Yung tinatawag na arko ng 10 Commandments, nandoon yan, huwag kang gagawa ng ribulto o larawan ng anumang inanyuan sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, kahit anong nilalang. So tatamaan mo yung 10 Commandments na yan. Ngayon, existed pa ba yung 10 Commandments ngayon? Bakit natin inuungkat itong tinatawag na Ark of the Covenant? Ano ba ang laman nun? Word of God. Sino ba yung Word of God? Si Jesus mismo ang Word of God. Yung 10 Commandment na yun, nung sinabi yun mismo ang katatayuan ni Jesus Christ. Siya yung Word of God. Nung maging tao na, siya mismo yung Word of God na yun. Na dati ay nakalagay lang sa tablet. Nakasulat lang sa tablet. Nasa loob lang ng covenant. Ark of the Covenant, nakahimlay lang dun. Tapos, nung maging tao na siya at mamatay, yung tinatawag na Ark Covenant, nawala yun. At lahat ng mga artifacts at mga mahalagang kasangkapan at mga tilon, mga templo, nawasak kasi sinabi niya. Ngayon, nung si Jesus Christ umakyat na sa langit, ang Word of God naging iba na. Nag-level up. Nagkaroon ng reformation. Naging na siya. Hindi na siya tao. Hindi na siya tao nung reform. Ngayon, ano ngayon ang ating tinatawag na Ark of the Covenant? Meron ba tayo? May papatunay na may Ark of the Covenant? Ang masasabi ko sa inyo, meron. Kasi nga, itong si Mary, nakita niya ang dalawang anghel doon sa tinatawag na kinahihimlayan ni Jesus Christ na kumbaga isang humahalin tulad sa Ark of the Covenant na nasa loob, yung tablet na yun. Dahil si Jesus Christ mismo yun, nakalatag doon sa tinatawag na tomb na yun, na kinahihigaan niya, kinahihimlayan niya. At wala na yung, buhay na yung Word of God,
si Jesus Christ wala na, nabuhay na, pero may magpapatunay na yun ang covenant. Paano? Kasi nga may dalawang anghel na nakaupo sa taas noon at saka sa ibaba noon na humahalin tulad doon sa arko na ipinagawa ng Diyos kay Moises. Mayroong dalawang anghel, yung kerubin, na magkatalupong ang kanilang mga pakpak na nag-aabot ang bawat dulo. Dito sumisimbolo yung dalawang anghel na kerubin na nakaupo doon sa loob ng tomb na kinahihimlayan ni Jesus Christ na sumasahalin tulad ng arko. Muling arko ng tinatawag na covenant, Ark of the Covenant. Yan. Yan ang arko na hindi inutos gawin ng tao, hindi inutos ng Diyos, basta ginawa lang ng Diyos biglang Ark of the Covenant. Yung tomb ni Jesus Christ. O nasaan niya yun? Wala na ba yun? Ando doon, kasi hindi nila alam kung gaano kahalaga. Nandiyan dyan sa Israel, nasa sepulcher, doon sa Russian shrine. At hindi mo alam kung Russian shrine o yung mga Orthodox shrine, nandoon sa Israel. Buhay yun. Hindi na kailangan bantayan ng Diyos yun, ng anghel yun. Kasi si Jesus Christ, umakyat na sa langit. Bakit babantayan pa yun? Buhay na ang Word of God. Si Jesus Christ na mismo. Pero masasabi ko dito, tayong mga Kristiyano ay may bagong Ark of the Covenant na ginawa ang Diyos. Yun nga, yung libingan ni Jesus Christ. Talagang tunay na anghel at tunay na si Jesus Christ ang nahimlay. Hindi lang basta yung arko. Yun ang masasabi ko sa ating ngayon. Ating expound ng ating Word of God na ating muling pinag-aralan. Yan. So sa madaling sabi, yun lamang ang aking bibigyan ng pansin. Yung tinatawag na halaga na tayong mga Kristiyano ay merong Ark of the Covenant. At sino magpapatunay? Ang banal na Espiritu. Magpapatunay na yun ay Ark of the Covenant para sa mga Kristiyano. Bagamat 3 araw lang nangyari kasi yun lang naman ang kasulatan. 3 days siyang mananatili doon. Pero yun ay Ark of the Covenant. Kung mawala man ang saysay ngayon, kasi si Jesus Christ buhay na, nasa langit na. Pero tayo mga Kristiyano, nagkaroon din tayo ng Ark of the Covenant. May covenant tayo. Hindi tayo pwede sabihin ng mga Israeli na wala tayong covenant. Meron. Ando doon sa tomb ni Jesus Christ. So maraming salamat sa inyong lahat. Sa hapong ito, andito muli ang mensaheng kaligtasan. Sign off.